Ate, nakakatakot dito. Pasensya ka na. Gabi na kasi tayong dumating kaya sobrang dilim na. Pero sigurado naman akong hindi ganito nakakatakot pag nag-umaga. Dito lumaki si na mama. Tsaka di ba nakabakasyon na tayo rito? Nakalimutan mo na ba? Ang bata pa natin nun. Wala na talaga akong matatandaan. Okay, sige na. Tara na. Nasaan na ba kasi ang bahay na sinasabi mo? Gusto ko nang matulog, ate. Ang dami mong reklamo. Tulungan mo na kaya ako maghanap mo? Akala ko naman, nakabisado mo na kung saan tayo pupunta. Basta nandito lang yung lakad pa tayo. Henry! Henry! Uy, bilisan mo! Hindi mo ba nakikita yan? Henry! Uy, ano ba? Akala ko ba gusto mo nang matulog? Bakit ka nakatulala dyan? Hindi mo ba nakikita yan? Hindi mo ba naririnig yun? Ang alin? You know, may kinakain siya. May kinakain siyang kamay. Ano ba? Henry, halika na. Ate, hindi tao yan. Henry, ako! Magandang araw sa lahat ng listeners. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, nitong mga nakaraang araw, maraming naglalabasang bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan niyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na ganito. Iilan po sa mga channel na nangunguha ng ating mga contents ay ang sumusunod. Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilimverse. Kung may makita rin po kayong iba pang channel na nangunguha ng mga kwento namin, pa-report na rin po. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ngayong araw, gustong-gusto ko mula noong bata pa ako ang probinsya. Kaya palagi talaga akong excited sa tuwing nagbabakasyon kami nila mama. Probinsyana kasi si mama, habang si papa naman ay laking syudad. Tuwing nasa probinsya kami, hindi na bago sa akin ang mga katatakutang kwento, lalo na sa tuwing ayaw naming pumasok ng kapatid ko sa loob ng bahay kahit napadilim na. Nag-e-enjoy ako sa mga ganoong kwento kasi akala ko katulad lang ng mga kwento ni Lola Basyang ang mga ito. Hindi totoo. Alamat lang at wala naman talagang nakakita. Yon ang naging paniniwala ko habang lumalaki hanggang sa makabalik kami ng kapatid ko sa probinsya. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Aya, isang ulila na naging nanay at tatay sa nakababata kong kapatid. Dahil nakahiligan ko na ang mga kwentong katatakutan noon sa probinsya, naging adik din ako sa mga horror na palabas. Hanggang sa paglipas ng panahon, nadiskubre ko ang inyong channel. Naalala ko yung mga naranasan ng kapatid ko noong bumalik kami sa probinsya pagkatapos mamatay ni na mama at papa. Sa pakikinig ko, nakapagdesisyon akong sumulat na rin sa inyo. Nang mamatay ang mga magulang namin dahil sa isang aksidente, ako na ang tumayong ama at ina ng kapatid kong si Henry. Hindi na namin kayang bayaran ang inuupahan namin sa syudad, kaya nagdesisyon akong umuwi kami sa probinsya ni mama. May lupain si mama roon, at yun ang aasikasuhin namin ni Henry. Balak naming ibenta yon para makapagsimula kaming muli. Mas mura din kasi sa probinsya, kaya mas magandang doon kami magsimulang muli. Ate, umalis na tayo rito. Nasaan na ba ang bahay na sinasabi mo? Ano? Teka lang. Mga iho at iha, may hinahanap ba kayo? Pusang ka na naman, Manong, oh. Henry, ano ka ba? Kasi naman, nakagulat tong si Manong, te. May hinahanap po kasi kaming paupahan. Kararating lang po kasi namin galing syudad. Hindi pa po namin kabisadong lugar na to.
Ilang taon na rin kasang lumipas mula nang nakapunta kami rito sa baryo ng San Juan. Ano pa upahan ba ang hinahanap nyo? Kasi may hinahanap din akong dapat na uupa sa akin. At kanina pa dapat dumating. Kaso, hindi naman dumating. Teka po, yan po ba yung Juana Apartel? Ay, oo. Teka, kayo ba yung dapat na uupa? Teka, ang alam ko'y Aya ang pangalan ng nakausap ko. Hindi ko lang matanda na apelyido. Nung isang araw, yung pamangkin ko ang kausap noon. Sa cellphone ko lang din nakausap. Ako nga po yun. Diyos ko, mabuti na lang at nakita mo kami, Manong. Nako. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ay bakit ang tagal nyo? Naligaw po yata kami. At may nakita po kaming halimaw. Kaya tumakbo kami ni ate. Henry, ano ba? Bakit? O ano? Guni-guni lang natin yung kanina? Ate naman. Teka. Anong halimaw? Walang halimaw dito sa baryo namin, iho. Kanina po, Manong. May nakita kaming halimaw ni ate. Doon sa may gilid ng gubat. Kaya nga po kami napatakbo eh. May kinakain siyang kamay. Ano? Ay nako, iho. Teka lang ha. Baka pinaglalaroan ka lang ng imahinasyon mo. Walang halimaw dito sa baryo namin. Alam nyo, baka pagod lang kayong dalawa. Kaya kung ano-ano nang nakikita nyo, ay mabuti pa tara na. Pumunta na tayo sa bahay. Nakahanda na ang kwarto niyong dalawa doon. Pero Manong, Henry, tama na yan. Tama si Manong. Gabing-gabi na, oh. Tsaka, akala ko ba gusto mo nang matulog? Tara na. ate, Henry, bilis na. dito ang kwarto niyong dalawa. May dalawang single na kama to at isang malaking cabinet. Tingin ko naman ay kasya ng mga gamit niyo dyan. Kung may gusto kayong bilhin gamit, kayo na ang bahala. At madadala niyo naman yan kung sakaling umalis kayo rito. May kuryente naman dito, pero madalas ang run out. Sa pagkain, pwedeng magluto sa baba at pwede rin bumili kayo sa karinderya. Isa lang ang banyo natin dito na ginagamit nating lahat. Maraming salamat po, Manong. Okay na po kami rito. Yung balanse ko po pala, oh. Ay, nako, salamat din, Iha. Sige ha, maiwan ko na kayo at makapagpahinga na rin kayo. Anong tinutulala mo dyan? Matulog na tayo. Bakit ayaw maniwala ng landlord natin? Nakita natin yun kanina. Ano tayo, baliw? Guni-guni? Ay, putik naman. Gabi na, oo. Pero malinaw pa ang mga mata ko, ate. Okay, sige. Ipagpalagay na nating totoo nga ang mga nakita natin kanina. Uy, anong gagawin natin? Anong gusto mong gawin nila? Oh, tingnan mo nga. Wala ka rin namang magagawa, di ba? Kaya matulog ka na. Ay, ang layo naman kasi ng lugar na to. Malapit to sa lupa ni Mama. Paano natin mabibisita yun kung nasa malayo tayo, ha? At saka isa pa, itong kwartong to, ito lang ang pasok sa budget natin ngayon. Kaya pwede ba, huwag ka na magreklamo. Konting tiis lang. Para din naman to sa kinabukasan natin eh. Kapag nabenta natin ang lupa ni Mama, aalis agad tayo rito. Wala naman akong choice. Matulog ka na. Sana nga, mabenta na kaagad yan at nang makaalis na tayo sa lugar na to. Ay, sana nga. Natulog kami ng gabing yon sa pag-aakalang magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagtaka pa ako nang wala na ang kapatid ko sa kinahihigaan niya. Lumabas ako ng kwarto at akmang papasok ng CR nang biglang may lumabas doon. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Sorry, nagulat lang ako. Aislan, ikaw na. Okay, salamat. Paring Miguel, salamat sa tip mo ha. Ang presko nga doon. Henry, Ate, gising ka na pala. saan ka nagpunta? Bakit bigla ka nalang nawawala? Ikaw na bata, alika ka. Aray ko naman ate. Hindi na ako bata para pingutin mo ko sa tenga. Bitiw na ate, aw! Ikaw na bata ka, hindi mo pa kabisado ang lugar na to. Umalis ka nang walang paalam? Hindi ako naligaw, no? Tinuruan naman ako ni Miguel. Salamat pre ha. Miguel, sino yon? Yung border din yata dito. Masungit pero tropa ko na rin. Siya nagturo sa akin kung nasa ng ilog. Refreshing. Ang lamig ng tubig.
At bakit ka pa naghanap ng ilog para maligo? Ay, ate naman. Nag-jogging ako kanina, okay? Ang aga kong nagising kahit tumakbo na lang ako. Nakasalubong ko siya. Kaya sumubay ako sa kanyang mag-jogging. Naganap ako ng pwedeng puntahan para makapag-relax. Kaya yun, tinuro niya sa akin yung ilog sa may gubat. Ang sarap ng tubig dun, te. At talaga nakuha mo pang maglakwatsa agad, ha? Halika nga, Ay Lino. ko, ate naman. Maligo ka na nga lang dun, pwede. At talaga naman, hanggang ngayon, namimingot ka ng tenga. Ano ako, bata? Alam mo, hindi kita itatratong bata kung hindi ka umaastang bata. Bumalik ka na nga sa kwarto, may lakad tayo mamaya. Oh, saan ba? Eh, di titingnan ang lupa ni Mama. Sige na. Baka hindi ka pa nakahanda pagkatapos kong maligo, ha? Oo na. Ang batang yun, pararating lang namin kung saan-saan na naman nakarating. Ay, naku nga pa. Sana naman hindi sumakit ang ulo ko sa batang yun. Kahit na mukha nagsisimula na nga palang sumakit ngayon. Oh, bukas ba ang bintana kanina? Putik. Eh di naman siguro ko kita. Ano ba yan? May tao ba dyan sa labas? Nakakakilabot naman. Ano ba yan? Tapos ka na, te? Oh. Ang bilis mo naman. Ha? Wala. Sige na. Tumingin ka nga muna na makakain sa karinderya. Okay, sige. Ang weird mo, ha? Kita na lang tayo sa karinderya. Magbibihis lang ako. O sige. Huminga ako ng malalim at saka bumalik na sa kwarto namin. Mabilis akong nagbihis at umalis na rin. Hindi ko alam pero kinakabahan ako na ewan. Pakiramdam ko kasi kanina habang naliligo ako ay may tao sa labas. Hindi ko alam kung napraning na rin ba ako o guni-guni ko lang yung naramdaman ko kanina. Pagkatapos ko ay pinuntahan ko na agad ang magaling kong kapatid. Nagulat pa ako na kasama niya sa lamesa yung lalaking tinawag niyang Miguel kanina. Te, dito. Binilan mo na ako? Oo. Gulay binili ko sa'yo. Pero meron din namang karne dito. Ay, hindi. Okay lang to. Salamat. Oo nga pala. Paring Miguel. Ito palang ate ko, si Aya. Ate, si Parang Miguel. Nakita na kayo kanina pero di ko pa kayo napapakilala ng maayos. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin sa'yo. Te, nagtanong na pala ako sa kanya kung paano tayo makakarating doon sa lupa ni Mama. Talaga? Saan pala yon? Pwede bang lakarin? Pwede naman. Daan kayong ilog, yung napuntahan ni Henry kanina. Oo, malapit lang pala te. Pre, baka pwedeng samahan mo kami. Naniniguro lang. Hindi pa kasi namin kabisado ang lugar eh. Uy, Henry, ano ka ba? Te, mas mabuti na yung may kasama tayong taga rito, di ba? May silbi ang pagiging magkaibigan namin, di ba? Henry! Wala ka namang gagawin pre, di ba? Pwede ba kaming pasama ni ate? Ngayon na ba? Hindi naman. Tsaka, hindi mo naman kami kailangang samahan. Te, okay nga lang daw. Mas mabuti na yung may kasama tayo, no? Henry, nakakahiya. Ano ka ba? Baka may importante pala siyang gagawin eh. Wala naman akong importanteng gagawin. Sige, sasamahan ko kayo. Yun! Sige salamat pre. Dahil dyan, libre na naman ang pagkain mo ngayon. Di ba tay? Oo. Bilang pasasalamat na lang din namin para sa'yo mamaya. Hindi na kailangan. Kaya bang sinasabi ni Mang Juan na bago mga umuupa doon sa nabakanting kwarto? Opo, kami nga po yun. Nako, sabi na nga ba? Ngayon ko lang nakita ang mga mukha ninyo rito eh. Alam nyo na hindi naman ganun kalaki ang baryo. Kaya halos lahat ng mga naan dito ay kilala na rin namin. Oh, maligayang pagdating sa aming baryo ha? Mga iha, iho. Ako nga pala si Dante. Kami ng asawa ko ang may-ari ng karinderiyang to. Matalik namin kaibigan si Juan. Naku, nice to meet you po, Mang Dante. Ako po si Aya. Ito naman pong nakababata kong kapatid na si Henry. Hello po Manong. Oh, kumusta mo naman ba ang pagkain? At magaling bang tour guide itong anak ko? Anak niyo po si Miguel? Hindi pa niya sinabi.
Hindi ba halata? Parehas naman kami gwapo, hindi ba? Wow! Kaya pala ayaw mo magpalibre sa amin ni ate, ha? Ikaw pala may-ari ng karinderya. Naks, iba ka, pre. Aba, mukhang best friend mo na tong anak ko, ha? Hindi kasi to nakikipag-usap masyado, eh. Malas lang po niya at madaldal ang kapatid ko. Oh, mukha nga eh, ha? Nako, magkakasundo kami nitong kapatid mo. Yun! Baka makalibre tayong pagkain dito, ate. Uy, Henry, umayos ka nga. Nako, okay lang yan, iha. Bihira lang din makipagkaibigan tong anak ko, eh. Kaya mabuti na rin niyang may mga kaibigan na rin ang anak ko rito. Para naman hindi ito palagi nag-iisa. Hindi naman ako palagi nag-iisa. Pagpasensyahan nyo na ang kasungitan nito, ha? Anong oras ba kayo pupunta sa lupa ng mama nyo? Baka pagkatapos din namin kumain. Sige, hintayin ko na kayo. May kukunin lang ako sa bahay. Okay. O siya, sige. Kain lang kayo dyan, ha? Oo naman po. Hoy, Henry ha, huwag kang masyadong feeling close dyan. Pwede ba? Nakakahiya kayo sa mga tao rito. Ano ka ba naman? Ate, kailangan natin makisama, okay? Mas mabuti may kaibigan na kagad tayo rito. Ha? Oh, anyari sa drama mo kagabi? Di ba ayaw mo dito at may nakita tayong aswang? Ngayon naman gusto mong magkasundulat ng tao rito. Ano ba namang klaseng isip yan ha? Yun na nga, ate. Kaya ako nakikipagkaibigan para malaman ko kung totoo nga yung nakita natin kagabi. Malay naman natin, di ba? Iba talagang vibes ko sa baryong to, eh. Pakiramdam ko, may tinatago to. At yun ang gusto kong malaman. Hoy, ano akala mo sa pagpunta natin dito ha? Hindi tayo mag-adventure. Nandito tayo para asikasuhin ang lupa ni Mama at ibenta. Para may pansimula ulit tayo. Hindi kung ano-ano mga kalokohan ang inaatupag mo. Anong kalokohan, te? Hindi naman yung kalokohan, eh. Kumain ka na nga lang dyan at makaalis na tayo. Oo na nga. Eto na, bibilisan na. Napailing na lang ako sa kanya. Binilisan nga niya ang pagkain at ilang minuto lang ay bumalik na rin si Miguel. Agad na tinapos ng kapatid ko ang kinakain niya nang makita si Miguel. Umalis na rin agad kami pagkatapos. Nakasunod lang ako sa kapatid ko at kay Miguel. Dinadaldal ni Henry si Miguel. Buti na lang at mukhang pasensyoso si Miguel kaya natatagalan niya ang kapatid ko. Pre, dito ka na ba lumaki? Oo, dito na ako nagkamalay, pero galing kaming ibang bayan. Yun ang sabi ni tatay sa akin. Oo. Pero, kumusta naman dito? Wala namang mga kababalaghan nangyayari? Ano ibig mong sabihin? Wala naman. Kasi, di ba, probinsya to? So, naisip ko lang na baka may mga... May nakita ka? Ha? Pagpasensyahan mo na tong kapatid ko, Miguel. Masyado lang kasing mahilig sa mga katatakutan at napaka-adventurous pa. Kaya pag nagpupunta kaming probinsya, kung ano-ano mga tinatanong at hinahanap. Pasensya na. Aray, ate naman. Parang sasakalin mo na ako sa pag-akbay mo eh. Bumitiw ka na. Tumigil ka ha. At huwag ka nang tanong ng panong pwede. Aray, oo na, aray ko. Kung may nakita kayo, sabihin niyo sa akin. Pre? Miguel, naku, huwag mo nang isipin ang sinabi. Marami mga kwento-kwento sa bayan. Iba-iba rin ang mga pagkakakwento. Matagal na naming naririnig na may mga gumagala nga raw halimaw sa dilim. Lahat ng baryo naman yata sa mga liblib na probinsya ay may ganun. Lalo na dito sa probinsya namin. Oo nga naman, tama ka. Pero pre, may nakakita na ba? Ibig kong sabihin, sa dami ng mga kwentong bayan, may nabalitaan ka na bang nakakita talaga sa personal? O baka ikaw, nakita mo na? Bakit? Ano mo nakita mo? Ano kasi... Yan na yung lupa. Ha? Saan natin? Ayan na mismo, yung natatanaw natin. Tingnan mo tong picture. Oo nga no. Bilisan mo, punta natin. Mukhang malaki nga siya gaya ng sabi ni Mama. Bilis na! Ate naman, teka lang. Makahila naman to. Te, sasama naman ako eh. Bakit kailangan pang manghila?
tumigil ka na kasi sa katatanong sa mga aswang o kung ano-ano pang kababalaghan, okay? Bakit ba kasi ha? Basta, tigilan mo na. Oo na. May pagbebenta na ba kayo ng lupang ito? Ha? May prospect na kami pero hindi pa rin kasi sigurado eh. Gusto niya raw munang tingnan ng lupa bago niya bilhin. Kung hindi tumuloy, baka may kakilala si tatay. Sabihin nyo lang. Naku, salamat. Sige, Hulog ka talaga ng langit, pre. Maglilibot pa ba kayo o uuwi na tayo? gusto ko sana munang suyudin ng lupain tapos pwede ba tayong pumunta sa bayan? May tricycle naman dito, di ba? Yun ang sinakyan namin kahapon eh. Meron naman. Sige. Dito na lang ako sa gilid. Hintayin ko kayo ni Henry. Sige. Henry, bilis na. Libutin muna natin to. Oo na. Pakiramdam ko ate, magkaka-love life ka na. Pinagsasabi mo dyan. Si paring Miguel, di ba? Iba kong makatingin sa'yo. Yee! Uy, ito. Oh, aray! Kasunod naman to. Napakabapanakit na ate. Huwag ka kasing banggit ng kalokohan. Anong kalokohan? Totoo naman sinasabi ko ah. Gwapo naman si parang Miguel te. Bagay kayo. Tumigil ka nga. Isa, naiinis na ako sa'yo ha. Ito naman. Tara na nga. Ang init-init na eh. Napaka-arte mo. Bilis na. Tingin ko te, malaki naman ang kikitain natin eh. Hindi man ektarya to, pero mukhang malaki na te. Sino pala magsusukat nito? May kakilala naman daw yung bibili. Siya na rin daw ang magdadala. Okay. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Ang ingay mo talaga. Pre, tara! O bakit? Nawala si parang Miguel eh. Ha? Saan nagpunta? Magkasama kaya tayo dun. Saan nagpunta yun? Tapos na ba kayo? Oh, pusang gala naman pre ha. Saan ka galing, Miguel? May tinignan lang. Tapos na ba kayo? Oo, pupunta sana kami ng bayan. Sa may bukana pa ng baryo tayo makakasakay ng tricycle. Walang pumapasok ng mga tricycle sa baryo. Pansin ko rin pre. Pero bakit nga ba? Hindi naman namin kailangan. Kung makikita nyo, talalakad lang naman ang mga lugar dito sa baryo. Oo nga naman. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na. Malayo pa ba tayo sa bukana? Hindi naman, kunting lakad lang. Okay. Henry, Oh, bakit ba? ang weird ng tingin ni Miguel. Sabi ko sa'yo eh, may gusto yan sa'yo. Hindi yan. Ano ba? Bakit ba kasi? Hindi yan ang ibig kong sabihin. May tricycle na. Tara na. Tara na, Henry. Sige, sungit mo. Huminga ako ng malalim at saka sumakay sa tricycle. Si Miguel ang nasa back ride ng driver, tapos kami ni Henry sa loob. Sinamaan ko ng tingin si Henry nang panay pa rin ang asar niya sa akin. Matulin ang biyahe kasi wala namang traffic at yung tricycle lang namin ang nasa daan. Doon ko nakita kung gaano pala kalayo sa bayan ang baryo ni na Mama noon. Wala na talaga kasing makikita sa paligid, kundi mga palayan na walang kabahay-bahay. Ilang saglit pa ay dumating na rin kami sa bayan. May mga tao na naman, pero hindi pa rin kagaya sa syudad na sobrang dami talaga. Agad akong nagpa-load, tapos ay tinawagan ang kontak ko. Oh, tapos na te? Oo, nasabi ko na sa kanya. Hindi siya sigurado kung makakapunta siya ngayon, pero bukas daw, sigurado na. Miguel, wala ba talagang lugar sa baryo na may signal? Baka kasi tumawag yung kontak ko eh. Hindi ko masagot. Alam na namang maghintay ako rito sa bayan. Sa bulwagan. Medyo may signal pero hindi ako sigurado kung makakatanggap ng tawag o kung makakakontak ka. Pero minsan may mga nagtetelebabad naman doon. Okay, mabuti na yan kesa wala. Nandito na lang din naman tayo. Mamimili na lang siguro ako ng ibang gamit sa kwarto tapos ilang snacks. Hoy Henry, wag kang masyadong magbibili ha. Yung sakto lang sa ating dalawa. Oo nga. Grabe ka naman sa akin te. Sige na, bilisan mo na. Bye te! Ano pa bang kailangan namin sa kwarto?
Neng, bili kang gulay? Magkano po itong kalabasa, tsaka ito pong pechay? Naku, mura lang yan. 10 piso ang kalahating kilo. Sige po. Tagi 1 kilo na lang po niyan, tapos 1 kilong saging din po. Dayo ka ba, Iha? Po? Hindi kasi pamilyar ang mukha mo. Maliit lang naman ang bayan kaya halos lahat ng mga taga rito ay namumukhaan ko na rin. Kaya alam ko kung taga rito o kung dayo. Opo. Kararating lang namin dito ng kapatid ko kagabi. Pero taga rito pong mama namin. Dito po siya lumaki. Bumibisita rin po kami dito noon. Nanatili lang kami sa syudad nang lumaki kami kaya hindi na rin kami nakabalik. Pero ngayon, dito na kayo titira. Baka po. Hindi pa po namin sigurado. May inaasikaso rin po kasi kaming lupa ni mama dito. Pag nabenta namin yon, kung aalis kami o kung dito na kami titira. Ay, saan ba kayo nakatira ngayon, Iha? Sa baryo ng San Juan po. Ano? Bakit po? Wala naman. Oh, ito. Ito na ang pinamili mo. Okay lang po ba kayo? Ha? Oo naman. Okay. Salamat po. Iha, mag-iingat kayo ng kapatid mo, ha? Salamat po. Ang weird naman ng aling yun. Neng! Neng, teka lang! Ako po? Oo, teka! Ano po yun? Ito. Para sa inyo ng kapatid mo. Ano po mga ito? Bracelets? Pang-protection lang. Ha? Saan? Sa mga hindi nakikita. Hindi ko po kayo maintindihan. Oh, Henry! Bakit ka umahangos? Sino namang umabol sa'yo? Nakita mo ba si Miguel? Kanina ko pa hinahanap, hindi ko naman makita. Ha? Di ba magkasama kayo? Bakit sa akin mo hinahanap? Yun na nga eh. Nalingat lang ako sandali na wala na. Yung isa yun talaga. Sige na, hanapin muna natin. Ale, salamat. Oh, nasa na yun? Sino? Ang tinderang binilan ko nito, oh. Ha? Wala. Sige na, tara na. Hanapin na lang natin si Miguel. Teka, bakit nagsisigawan sila dun? Halika, puntahan natin. Ano? Huy, te! Bakit naman natin pupunta yun? At, teka lang! Isip mo na! May... Pusang gana. Bakit may baboy mo dito? Te, tara na! Nagtatakbuhan na sila, oh! Ano ba naman yan? Teka! Anong teka, uy? Tara na, bilis natin! Putik, ano yan? Ang alin? May dugo! Tara na! Katawan ba yun? Ano? Katawan ng tao! Pusang gala! Tao nga! Tara na, te! Sino bang kumatay doon? Pero paano si Miguel? Ewan ko doon, tara na, ate! Kanina ko pa kayo hinahanap. Oh, Miguel? utak naman, pre. Bakit ba lagi ka na lang nanggugulat? Kanina pa kita hinahanap, ah. Hindi kita nakita. Tapos na ba kayo? Tara na, ang gulo na rito. Nakita mo ba yung baboy mo? Oo, tara na. Ano? Uy, bakit parang ang cool mo? Henry, tara na. Labo! Napailing na lang ako. Mabilis na pumara ng tricycle si Miguel, tapos ay sumakay na rin kami. Tahimik lang kami sa biyahe hanggang sa makarating kami ng baryo. Mabilis na nagpaalam lang din si Miguel sa amin ni Henry, kaya naiwan tuloy kaming takang-taka sa ikinilos niya. Dumiretso na kami ng bahay. Tapos... Ang weirdo ng isang yun, ah. Ano ba kasi nangyari kanina? Baka naman kasi kinulit mo. Ha? Kasabayan ko yung naglalakad kanina, tapos biglang nawala. At nagkagulo ng mga tao. Henry, yung nakita natin kanina. Tingin mo, tao talaga yun? Pabamalay ko. Parang kinilabutan ako kanina. Naalala ko yung... Oh, ano yun? Te, baka ibon lang. Akin na nga yung mga pinamili mo. Ako na mag-ayos. Oh, ito. Yung bibili, bukas na pupunta, te. Malamang kasi magdidilim na, oh. Mga anong oras daw? Baka pwede kong sunduin na lang.
Buryong-buryo na ako dito eh. Para naman may gawin ako. Hindi ko alam kung anong oras darating. Tatawag na nga lang daw siya, di ba? Mas mabuti pa rin yung may susundo sa kanya. Bukas na natin pag-usapan. Medyo sumakit ang ulo ko sa nangyari sa bayan. Ayusin mo na yung pinamili natin tapos bumili ka na lang ng pagkain mamaya para hapunan natin. Tiran mo ako ha. Matutulog lang muna ako saglit. O sige, labas lang din ako pagkatapos ko dito. Nakakaburyong dito. Basta wag kang lalayo masyado ha. Sus, hindi mo na kailangan mag-alala sa akin, te. May panangga ako. Anong panangga? Eto oh. Charan! Ang dami naman yan. Hoy, bracelet lang ba yung binili mo doon? Na-sales stock ako ng mga tindera eh. Sus, kunwari ka pa. Meron ka rin naman biniling mga bracelet ah. Ito oh. Binigay lang sa akin yan ni Manang yung pinagbilihan ko ng mga prutas at gulay, okay? Hindi ko naman binili ang mga yan eh. Okay, sabi mo eh. Napailing na lang ako sa kanya at saka humiga sa kama. Sobrang sakit ng ulo ko at pakiramdam ko sobrang nanakit ang buong katawan ko. Kaya agad din akong nakatulog pagkapikit. Naalimpungatan lang ako nang makarinig ako ng ingay sa labas. Mabilis akong napabangon. Parang may nagchat-chant sa labas na ewan. Dahan-dahan akong bumaba ng kama at sumilip sa bintana. Madilim na, kaya kitang-kita ko mula roon ang mga sulo na nasa may gubat na parte. Nangunot ang noo ko habang patuloy na inaaninag kung anong nangyayari sa may kalayuan. Te, anong ginagawa mo dyan? Ano ka ba? Bakit ka nang gugulat? Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Yan parang may sulo sa malayo. Tsaka naririnig mo ba yun? Parang nagburasyon ah. Ano yun? Teka te, saan ka pupunta? Ang ingay mo. Uy, bakit ka lalabas? Titingnan ko lang. Shh, huwag kang maingay. Bakit pa kasi kailangan mo tingnan ha? Ate, balik na lang tayo sa... Nakikita mo ba yan? Oh, putik. Ba't ang daming baboy sa labas? May tao, tingnan mo. Sino yan? Hindi ko... Oh my God, ang mukha niya. Ate, bilis. Balik na tayo. Putik, may dala siyang itak. Bilis. Nanlaki ang mga mata ko. At kung hindi pa ako hinila ng kapatid ko pabalik ng kwarto, ay baka natuod lang ako doon at nakatitig sa taong nakaitim na hood. Nakatitig sa amin ang kulubot at itim nitong muka. Puti lang ang mga mata nito. May hawak itong itak na may tumatagaktak pang dugo. Pinapaligiran nito ng mga malalaki at itim na baboy ramo na parang mga gutom at gusto nang manglapa ng tao. Yung bintana. Wala na yung nakita ko mga may sulo kanina. Putik na yan. Ano ba kasi yun? Bakit ang daming baboy? Ano, kakatayin niya mga yun? Kaya siya may dalang itak? Yung mukha niya, nakita mo? Hindi tao yun. Sabi na nga ba eh. May kakaiba sa lugar na to. Umalis na tayo dito, te. Baka mamaya o bukas, tayo naman ang katayin ng kung ano man ang nilalang na yun. Bukas pagkatapos ng bayaran, aalis na tayo. Diyos ko, salamat naman. Ay, hindi na yata ako makakatulog. Te, nawala ng ingay sa labas. O ano ngayon? O ya, hindi na lalabas. Sisilipin ko lang. Hindi sabi. Napaungol ang kapatid ko nang hinila ko siya paupo ng sahig. Nakatunganga lang kaming dalawa roon habang pinapakinggan ang paligid. Walang gustong matulog dahil baka kung anong mangyari sa aming dalawa. Kinabukasan, pareho kaming mga walang tulog at humihikab pa nang lumabas ng kwarto. Parang walang nangyari kagabi ah. Normal ang lahat. Huwag na huwag mong sasabihin sa akin, guni-guni lang yun. Putek. Hindi pa naman siguro tayo nababalo, di ba?
Halika na, kumain na tayo. Pupunta pa tayong bayan. Dalhin na natin lahat ng mga gamit natin. Ano ka ba? Babalik pa naman tayo rito para ipakita ang lupa sa kanya. Basta sigurado yan, te, ha? Siguradong araw to. Kaya nga pupuntahan natin. Magandang umaga sa inyo. Mang Dante, magandang umaga rin po. Oh, teka. Bakit parang puyat kayong dalawa? Hindi ba kayo nakatulog kagabi? Namamahay lang po, Manong. Naku, sana hindi dahil sa amin ha. May pag-aalay kasi kami kagabi. Po? Pag-aalay? Oo. Tuwing gabi, nag-aalay kami ng mga prutas at hayop dyan sa may gubat. Alam niyo na, hindi lang naman tayo ang namumuhay sa mundong ito. Para lang din hindi atakihin ng peste ang baryong to. Kayo po yung mga nagsusulok kagabi? Henry! Oo, kami ngayon. Naku, maingay ba kami? Dinig na dinig niyo ba? Hindi naman po. Namamahay lang po talaga siguro kami. Ganun ba? Naku, masasanay din kayo dyan. Nakita niyo po ba si Mang Juan? Gusto sana namin siya makausap. Naku, hindi ko sigurado. Teka, baka si Miguel alam. Magandang umaga. Magandang umaga. Nakita mo ba si Mang Juan? Umalis kanina pa. May kailangan kayo sa kanya? Oo sana. Te, gutom na ako eh. Mauna na ako sa karinderya. Okay, sige. Umorder ka na rin para makalis na tayo. Aalis kayo? Susunduin lang namin yung bibili ng lupa. Akala ko tatawag lang. Mas mabilis pag sinundo na namin doon, kaya ayun. Samahan ko na kayo. Ha? Wag na, ayos lang, Miguel. Paano? Kain na ako. Sige. Oh, anong pinag-usapan niyo ni Miguel? Nagtanong lang kung aalis tayo. So, sasama natin? Wag na. Bakit? Pasasamahin mo na naman. Di na, tayo na lang. Wala. Kala ko gustong-gusto mo yung kasama. Tropa mo, di ba? Inaasar mo pa nga ako. Kahapon lang yun. Pero pagkatapos nung nakita ko kagabi, wala na akong pagkakatuwalaan sa mga tao rito, no? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Mang Dante. Weird din na ang kinilos niya kahapon. Hindi talaga nagkakamali ang kutob ko eh. Akalain mo yun? Wala pa akong ginagawa. Kusang lumitaw ang kababalaghan sa baryong to. Oo na. Ikaw na ang magaling ang kutob. Sa syudad na lang tayo ulit eh. Hindi naman kailangan na malaki ang bahay. Basta kasya tayong dalawa. Babalik kayo ng syudad? Ang sanggala naman oh. Miguel? Hey, ba't ka ba biglang sumusulpot? Pasensya na. Narinig ko lang kayong nag-uusap. Yan sana, hindi ka nakinig. Henry, tama na. Pasensya ka na, Miguel. Hindi lang magandang gising yan. Ayos lang. Kumain ka na ba? Sabay ka na sa amin. Tapos na ako. Sige, mauna na ako sa inyo. Medyo naiiratan na ako sa kilos ng isang yan ah. Di ba tropa mo yan? Sabi mo kahapon. Hindi na nga, kulit mo te. Kumain ka na nga lang dyan. Bilisan mo na. Gusto ko na makaalis dito. Ako rin no. Huwag na natin kunin yung deposito kay Mang Juan. Tulong na lang natin yun sa kanya. Wala naman akong bala kunin yun. Tsaka hindi naman natin alam kung ibibigay pa. Sana lang talaga walang abaryang mangyari. Pagkatapos naming kumain ni Henry, ay umalis na rin kami. Nakita pa namin si Miguel habang nag-aabang kami ng tricycle. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang tingin niya. Napailing na lang ako at hindi na yon pinansin. Mabilis lang din naman ang biyahe namin kagaya ng kahapon. Pagdating namin sa bayan, ay medyo marami na rin ang mga tao, kaya naghintay na muna kami sa may sulok. Diyan ka muna te. O, saan ka na naman pupunta? Maglalakad-lakad lang. Baka maburyong ako kakahintay. Huwag ka masyadong lalayo ah. Oo. Basta babalikan kita dyan. Huwag kang alis. Okay, sige. Ay, sana naman dumating agad nang hindi pa nagdidilim. Gustong-gusto ko na makaalis sa baryong to. Neng, gusto mo ng... Ale, kayo po pala. Ay, ikaw yung dayo kahapon. Aya po, Ayang pangalan ko. Magandang araw, Aya. Ako naman si Petra. Magandang araw din po, Aling Petra. Mamimili ka ba ulit ng mga gulay at prutas? Ay, naku, hindi po. May hinihintay lang kami ng kapatid ko.
Kumusta naman kayo sa tinutuluyan nyo? Okay naman po. Pero aalis na rin po kami doon. Naku, talaga? Mabuti naman. Para nakahinga naman po kayo ng maluwag kahapon po, napansin ko na parang nabahala kayo nang banggitin ko kung saan kami tumutuloy ng kapatid ko. Parang alam ko na po kung bakit. Alam mo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nakita namin kagabi pero nung pagdating pa lang din namin kasi dito, may nakita na kami. Pilit lang namin ipinagsawalang bahala kasi wala na rin kaming pera. Tama ang gagawin niyo, Neng. Umalis na kayo hanggat maaga pa. At mas mabuti na rin sigurong wala kayong alam kung anong totoo sa baryong yan. Bakit po? Dahil pag mas maraming alam, mas napapahamak. Tama ang gagawin nyo. Umalis na kayo ng kapatid mo. Huwag na kayong magpapalipos ng gabi sa baryong yun. Pero kailangan pa po namin bumalik doon kasi titingnan ang bibili ng lupa yung ibinibenta namin. Ay, nako, bilisan mo ninyo at nang makaalis na kayo ng baryong yun. Yung binigay ko sa yung porceras. Nasa kwarto po namin naiwan. Ay, teka. Bibigyan na lang kita ulit. Po? Teka, okay lang po, wag na po. Babalik naman po kami doon. Kukunin ko na lang yan at isusuot. Basta makinig ka. Hindi mo dapat hinihiwalay sa katawan mo ang pulseras na yun. Ganun din ang sa kapatid mo. Salamat po. Pero matanong ko lang po. Bakit parang sobrang alala niyo po sa amin? Kakikilala lang po natin at hindi naman po tayo magkaano-ano. Dahil ang bata niyo pa ng kapatid mo. At isa pa, ayoko nang makuha ulit ang baryong yun. Tama na yung kinuha nila noon. Po? Anong... Miguel? Anong sabi mo? Sinong Miguel? Po? Wala. Akala ko lang may nakita kong kakilala. Ay, Diyos ko! Ale, bakit po? Umalis na kayo! Umalis na kayo ng kapatid mo! Mahabagig Diyos! Teka po, hindi kita maintindihan. Okay lang po ba kayo, Ale? Ale! Umalis na kayo! Te, sinong kausap mo? Ha? Yung aling binilang ko ng gulay kahapon pero bigla na lang siyang tumakbo tapos takot na takot. Ano? Bakit? Hindi ko rin alam eh. Nag-uusap lang naman kami kanina tapos parang nakita ko si Miguel na nakatitig sa amin. Ha? Nandito siya? Hindi ko alam eh. Baka namalikmata lang din ako, ano. Tapos yun, bigla na lang nag-hysterical si Aling Petra. Takot na takot siya habang sinasabing, umalis na raw tayo ngayon na. Isa pang weird yan eh. Ewan ko ba? Pero parang may alam siya tungkol sa Barrio San Juan. At kinakabahan ako kasi parang yung nakita natin kagabi, wala pa sa kalahati ng kababalagan ng baryong yun. Yan, kinikilabutan tuloy ako. Kaya nga mas mabuting makaalis na tayo. Nasaan na ba yung buyer na yan? Tawagan mo na kaya. Oo na, ito natatawagan na. Oh, teka, nag-text pala siya. Oh, ano daw sabi? Dediretso na raw siya sa Barrio San Juan. Doon na tayo magkita. Nangingi pa ng address ng tinutuluyan natin. Madadaanan naman niya tong bayan eh. Dito na lang. Babalik pa rin naman tayo ng baryo, di ba? So ano, uwi na tayo? Uwi na tayo. Para na rin mahandaan na natin ang mga gamit natin. Mabuti pa nga. Pero tanungin mo muna dyan kung pwedeng agahan nila. Usang gala naman oh. Gusto ko na talagang umalis. Ako rin naman, okay? Tara na, pumara ka na ng tricycle. Agad na sumunod si Henry at ilang sandali lang ay nakabalik na rin kami ng Barrio San Juan. Parang nawala yata yung mga tao, te. Ewan ko. Baka nagpapahinga sa mga bahay nila. Ang aga naman. Pati si Mang Dante nagsara na. Hindi ko alam, okay? Bilisan mo na lang. Impake mo na mga gamit mo. Oo na. Bakit naman walang mga tao rito? Dalhin pa ba natin tong mga pagkain? Pwede naman. Yung mga gamit mo ayos na ba? Oo. Hindi ba nagbukas ng karinderya? Nagugutom na ako eh. Hindi ko alam. Puntahan mo na lang kaya. Mag-aayos pa ako rito. Sige. Ay, itong batang to.
Inayos nga niya, ang gulo naman ang pagkakaimpake niya. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Halos mapapikit ako sa sobrang lakas ng hangin. Tumingin ako sa labas at ganoon na lang ang pagbangon ng kaba sa aking dibdib nang may makita akong taong nakatayo at nakatalikod sa akin. Napalunok ako. Akmang isasara ko na ang bintana nang lumingon ito sa akin at bumungad sa akin ang nakangisi nitong muka. Nanlaki ang mga mata ko at napasigaw ako nang makita ang nabubulok nitong mga ngipin. Puro puti ang mga mata at umaagos ang pulang-pulang dugo. Napaatras ako at hindi ko namalayan ang aking natapakan, dahilan para matumba ako at mawalan ng malay. Aray, sakit ng ulo ko. Ayos ka na ba? Miguel, anong ginagawa mo rito? Narinig kitang sumigaw. Kinatok kita. Pero walang sumasagot kaya pinasok na kita. Nakita kitang nakahandusay. Anong nangyari sa'yo? Ha? Kanina, teka. Si Henry, nasan si Henry? Yung buyer namin, anong oras na? Oh, bakit ang dilim na sa labas? Kasi gabi na, Aya. Ano? Hindi. May pumunta ba rito mag-asawa? Sila yung buyer namin eh. Ang usapan namin silang pupunta dito. Alam na nilang address ng bahay na to. Hindi ko alam, Aya. Mag-isa ka lang nang madatang kita. Wala rin naman akong narinig na pumunta rito habang binabantayan kita. Anong oras ba sila dapat pumunta? Hindi ko alam. Gano'ng katagal ba akong walang malay? Hindi ko rin sigurado. Mga 6 na oras siguro. Alas 7 na ng gabi. Teka, si Henry, nasan siya? Hindi ko pa siya nakikita simula nung madatang kitang nakahandusay. Ano? Hindi. Nawawalang kapatid ko? Huminahon ka. Hindi natin sigurado kung nawawala na siya. Huwag muna tayo magpadalos-dalos. Saan mo ba huling nakita ang kapatid mo? Lumabas siya kanina dahil nagugutom daw siya. Saradong karinderya niyo? Maaga kami nagsara kasi may pinuntan kaming lamay sa kabilang bayan. Hindi ko naman nakita si Henry nang makabalik kami at bago ako pumunta rito. Kung ganon, nasan ang kapatid ko? Aya, kumalma ka. Baka naman may ibang pinuntan si Henry. Baka bumalik ng bayan para bumili ng pagkain o ano. At hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Hindi. Imposible yan. Hindi ako iiwan nun dito. Kung pumunta siya ng bayan, dapat binalikan niya na muna ako para makapagpaalam sa akin. Tsaka dapat nakita niya ako nakahandusay. Hindi ako iiwan ng kapatid ko. Aya, huminahon ka. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero pareho lang naman tayong hindi alam kung saan nagpunta ang kapatid mo o kung anong nangyari sa kanya. Hintayin na lang muna natin mag-umaga. Mag-umaga? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Sigurado walang mangyayaring masama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Yung mga tao naman dito sa baryo alam kung sino siya. Hindi nila pababayaan ang kapatid mo kung sakaling nakita nila ang mga ito. Anong ibig mong sabihin kilala ng mga tao rito ang kapatid ko? Ibig kong sabihin, alam nilang dahil si Henry kaya paniguradong hindi nila pababayaan ang kapatid mo sakaling nakita nila. Eto, ganun din sa bayan. Walang masamang mangyayari sa kanya. Hindi. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikitang ligtas ang kapatid ko. Hahanapin ko siya. Ay, sandali lang. O Aya, mabuti naman at gising ka na. Naku, pinag-alala mo naman kami. Mang Dante, Ayos ka lang ba? Naku, nakakain na ba kayo kanina? Pasensya na at maaga ako nagsara. Nakipaglamay pa ako sa kamag-anak namin sa kabilang bayan eh. Mang Dante, nakita niyo bang kapatid kong si Henry? Si Henry? Hindi ba magkasama kayong umalis kanina? Miguel? Nasaan ang kapatid nito? Hindi ko alam, tay. Nangabutan ko siya rito kanina. Siya lang namang mag-isa. Hindi ko na nakita ulit si Henry maliban kaninang umaga. Kailangan ko mahanap ang kapatid ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Huminahon ka muna. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo pero hindi naman mariresolve ito ng kung magpapanik ka. Huwag ka mag-alala. Sasabihan ko na mga kasama namin sa baryo tungkol sa kapatid mo. Kami na ang maghahanap sa kanya. Hindi, sasama po ako. Gabi na, Aya. Baka kung ano pang mangyari sa'yo.
Kami na lang ang bahala. Kabisado namin ang buong baryo kaya alam namin ang pasikot-sikot at mas mapapadali ang paghahanap sa kapatid mo kung talagang nasa baryo lang siya. Huwag kang mag-alala. Kung nandito lang naman ang kapatid mo sa baryo, madali lang naman namin siyang mahanap. Makakauwi rin yung ngayong gabi. Hindi kami titigil hanggat hindi siya nahanap. Miguel, mas mabuti sigurong maiwan ka na lang dito. Samahan mo na lang si Aya. Kami na ang bahalang maghanap kay Henry. Sige po, Tay. Kailangan ko mahanap ang kapatid ko. Mang Dante, hindi ako mapapakali rito. Oo, Iya. Naiintindihan kita. Pangako ko sa'yo, hahanapin namin si Henry ngayong gabi. Makinig ka lang muna sa akin, okay? Dito ka na lang sa bahay. Malay mo rin naman kasi, baka umuwi na rin yun. Okay, sige po. O paano? Mauna na ako. Miguel, samahan mo na lang muna si Aya rito, ha? Opo, Itay. Kumain ka na muna, Aya. Hindi ako nagugutom. Kanina ka pa walang kain. Baka kung mapaano ka. Miguel, pakiusap. Pwede bang iwan mo na lang muna ako? Gusto ko mapag-isa. Sige, sa labas na lang muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Hindi na ako sumagot sa kanya. Tulala akong nakaupo sa kama hanggang sa narinig ko na lang ang pagsara ng pinto. Pinipigilan ko ang sariling wag umiyak at inalis ko ang masasamang bagay sa isipan ko. Sariwa pa sa utak ko kung anong nakita ko kanina bago ako hinimatay. Pero hindi ko kayang isipin yun sa ngayon dahil nag-aalala ko sa kapatid ko. Makabalik lang talaga si Henry. Bahala na ang lupang yun. Aalis na kami rito. Wala na akong pakialam. Ang importante ay makaligtas kami. Hindi ko na kayang magtagal sa lugar na ito. Hindi ko na kailangan pang malaman ang buong katotohanan sa baryong to. Sapat na ang mga nakita ko. Henry, nasan ka na pa? Bakit bigla ka na lang nawawala? At talagang ngayon ka pa nawala? Lagot ka talaga sa aking bata kapag balik mo. At talaga nakisama pang panahon. Oh, Henry! Henry, nasan ka na ba? Bakit nakabukas ng bintana? Nakasarado kanina. Ano ba naman? Ay! Aya? Aya? Miguel! Ano nangyari? May ulo, may nakasabit na ulo sa bintana. Ano? Ulo nga! Sinabi sa bintana, Miguel! Tama na. Titingnan ko. Miguel, baka may... Aya, bilis! Lumabas tayo! Ha? Anong nangyayari? Bakit may patay? Sino yon? Hindi ko kilala. Pero kailangan nating balaan si na tatay. Pero bakit? Ano nangyayari? Hindi ko alam. Pero baka nagalit ang mga halimaw ng dilim. Tingin ko sila ang may gawa nun. Kailangan nating sabihin si na tatay. Halimaw? Halimaw ng dilim? Naalala mo yung inalaya namin nung isang gabi? Sila yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero kailangang malaman ni tatay ito. Sila lang ng mga kasama niya ang makakasagot nito. Ano ba sila? Ano mga halimaw sila? Sa totoo lang ay hindi pa namin sila nakikita. Ang alam lang namin ay minsan na nilang pineste ang barang to. Kaya kami nag-aalay ng mga prutas at hayop para hindi sila mangambala. Bilisan mo. Kailangan natin silang mahanap. Si Henry, paano ng kapatid ko? Hindi naman siguro, Aya. Hindi pwedeng mawala ang kapatid ko, Miguel. Tana. Saan natin siya hanapin? Hindi ko alam. Pero siguradong hindi pa naman nakakalayo ang mga yun. Miguel, may ilaw. Tay? Tay! Miguel? Aya, anong ginagawa mo rito? Tay, may kailangan kang makita. May nangyari sa bahay. Anong nangyayari? May bangkay sa bahay. Isinabit ang ulo niya sa bintana ko. Ano? Nagkagulo ang lahat dahil sa sinabi ko. Halos magtakbuhan sila pabalik ng bahay, habang ako at si Miguel ay nanghihinang sumunod na lang sa kanila. Sobrang gulo ng gabing yun. Hindi ko maintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Naghalo-halo na ang lahat sa akin. Mas lalo lang akong kinabahan para sa kapatid ko. Hanggang sa natapos ang gabi, ay hindi namin nakita si Henry. Halos wala kaming mga tulog. Kinabukasan,
Nagising ako na sobrang tahimik ng paligid. Marahil ay nagpapahinga pa ang lahat. Hindi ako mapakali, kaya hindi ko na hinintay pang magising sina Miguel at Mang Dante. Mabilis akong nagtungo sa may bukana at sumakay ng tricycle papuntang bayan. Maaga pa, kaya wala pang masyadong tao. Mabilis kong tinuntun ang pwesto ni Aling Petra. Aling Petra? Aya! Ano pang ginagawa mo rito? Aling Petra, nakita niyo po bang kapatid ko? Nagbalik po ba siya rito kahapon matapos naming umuwi? Anong ibig mong sabihin? Nawawala ang kapatid mo? Ang dami pong nangyari sa baryo, sa totoo lang. Gusto ko na talagang umalis na lang, pero hindi ako pwedeng umalis nang hindi kasamang kapatid ko. Kahapon naging pake na kami at handa na sanang umalis. Lumabas lang siya para maghanap ng makakain pero hindi na siya nakabalik. Diyos ko, Aya! Huwag ka nang bumalik doon! Umalis ka na habang may pagkakataon pa! Nawawala nga pong kapatid ko. Hindi ko siya mahanap sa buong baryo. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kung sa baryo siya nawala, malamang hindi mo na siya makikita. Kaya habang may pagkakataon ka pa, umalis ka na! Lumayo ka na at huwag ka nang babalik dito. Ano pong ibig niyang sabihin? Maaaring patay na ang kapatid mo, Aya. Hindi na siya babalik. Hindi mo na siya makikitang muli. Huli ka na. Hindi totoo yan. Paano niyo nasasabi yan? Anong basehan niyo? Dahil sa baryong yon, walang nakakalabas na dayo sa baryong yon, Aya! Ano? Bakit? Dahil ba sa halimaw sa dilim? Yung inaalayan nila ng pagkain at nameste noon sa baryo? Yun bang kumuha sa kapatid ko? Paano ko siya mababawi? Kailangan ko mabawi ang kapatid ko sa kung anumang halimaw na yon. Anong halimaw sa dilim? Kagabi habang hinahanap namin si Henry, biglang may lumitaw na bangkay sa likod ng bahay na tinutuluyan namin. Isinabit ang ulo nito sa bintana namin. Ang sabi ni Miguel, baka kagagawan daw yun ang halimaw sa dilim. Hindi ko alam kung ano yun, pero yun daw ang nameste sa baryo noon. Kaya inaalayan nila ngayon ang mga hayop at prutas para hindi sila gambalain. Anong pinagsasasabi mo? Po, yun ang sinabi nila sa akin. Pinaglalaroan ka lang nila, Iya. Lahat ng sinabi nila sa'yo ay kasinungalingan. Walang halimaw sa dilim. Walang namimeste. Walang dapat alayan para hindi na magambala. Sila ang mga halimaw. Lahat sila sa baryo San Juan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Aswang silang lahat, Aya. Sila ang pumatay dun sa katawang nakita mo. At malamang, sila rin ang dahilan ng pagkawala ng kapatid mo. Baryo ng aswang ang tinitirahan nyo. Kaya noon pa man ay sinabi ko na sa'yo na umalis ka na. Umalis ka na! Hindi ka titigilan ng mga yon ngayong may koneksyon ka na sa kanila. Magpakalayo-layo ka na hanggang sa hindi ka na nila masundan. Umalis ka na! Hindi ko iiwan ang kapatid ko. At anong sinasabi mo aswang silang lahat? Imposible yan! Walang imposible sa mga aswang, Aya. Ngayon, kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Hindi! Nandun pang kapatid ko, Manang. Nandun pa si Henry. Wala na ang kapatid mo. Malamang ay kinain na yun ng mga aswang. Palabas lang nila lahat, Aya. Pinaglalaroan ka lang nila hanggang sa mabalo ka. Pagkatapos niyan, isusunod ka rin nila. Kaya pala pagkarating pa lang namin dun, may nakita na agad kami. Ibig sabihin talaga, taga-baryo yung nakita namin may kinakain kami sa daan. At yung nakita naming halimaw kasama ang mga baboy mo. Sila ang mga baboy na yun, Aya. Kilala ang mga aswang sa kanilang pagbabalat gayo bilang mga hayop. May ginagawa sila sa gubat ng gabing yun. Ang sabi nila, yun daw ang pag-aalay nila ng prutas at hayop sa halimaw ng dilim. Maaaring totoo. Pero ang halimaw ng dilim na sinasabi nila ay ang sinasambang Panginoon ng mga aswang. My God! Ang kapatid ko! Hindi, Manang. Wala ako nakitang bangkay. Hindi
siya yung bangkay na nakita ko doon, ramdam kong buhay pang kapatid ko. Ay, Aya. Gusto ko mang maniwala sa'yo pero kilala ko ang baryo San Juan. Ilang beses na silang may kinuha para gawing pagkain. Kadalasan ay ang mga dayong napadpad doon. Maging ang mga tao sa kalapitbayan ay tinatalo na rin nila pag nakatungtong sa baryo nila. Kasama na rin ang apo ko. Aling Petra, Kaya pakiusap, Aya. Umalis ka na. Wala akong nagawa para sa apo ko. At maaaring wala na rin akong magagawa para sa kapatid mo. Pero ikaw, may liligtas pa kita. Kaya sige na, umalis ka na. Sigurado akong hahanapin ka ng nila rito. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka nila maaamoy. Umalis ka na, Iha. naiintindihan kita, Aling Petra. Pero pasensya na po. Hindi ako basta-bastang sumusuko. Hindi ko iiwan ang kapatid ko. Kaming dalawa na lang ang natitira. Iniwan na ako ng mga magulang ko at siya na lang ang pamilya ko. Hindi ako papayag na pati siya ikunin sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. At anong plano mong gawin, ha? Susugod ka ron? Hahanapin mo ang kapatid mo? Paano mo sila malalabanan, Iha? Hindi basta-basta ang mga aswang na naroon. Hindi ka nila sasantuhin. Hindi mo sila kakayanin. Kung yung mga tagapatay nga ng aswang ay hindi sila kaya, ikaw pa? Ikaw pa kayang purong tao? Sabi niyo tutulungan niyo ako, di ba? Wala kayong nagawa para sa apo niyo kaya babawi kayo sa akin. Tulungan mo akong mailigtas ang kapatid ko, Aling Petra. Hindi mo kailangang sumama sa akin. Ang kailangan ko lang ay malaman kung paano ko sila malalabanan at kung anong panangga ang pwede kong ipanlaban sa kanila. Mahabaging Diyos. Hindi mo kakayanin kalabanin ang mga aswang na yun. Mag-isa ka lang. Isang buong baryo sila, Aya. Hindi ko naman po sila balak talunin. Gusto ko lang mailigtas ang kapatid ko kaya pakiusap po, tulungan niyo ako. O sige, tutulungan kita. Pero hindi ganun kalawak ang kaalaman ko sa mga aswang. Kailangan natin ng ibang tutulong. Sino po? Tara, ipapakilala kita sa kanya. Mariano! Petra, ano gati? May kailangan ng kasama ko. Siya si Aya, isang dayo rito. Kasama niya ang kapatid niya pero sa ngayon ay nakulong ito sa baryo San Juan kasama ang mga aswang. Balak niyang iligtas ito mula sa baryo. Ikaw? Mag-isa kang susugod doon? Hindi mo alam kung anong kinakalaban mo, Iha. Matatagal ng aswang ang mga nasa baryong yon. Malalakas na uri sila ng aswang. Hindi sila natalo ng malalakas sa albularyo noon. Sa tingin mo kaya mo sila? Wala akong hindi kakayanin para sa kapatid ko. Wala naman po akong balak na magpakabayani. Hindi ko sila lalabanan o tatalunin. Gusto ko lang mailigtas ang kapatid ko kaya kailangan ko ng tulong niyo. Paano ka nakakasigurong buhay pa ang kapatid mo, Iha? Maaaring pinagpipiesta na siya ngayon ng mga aswang. Ramdam kong buhay pa siya. Alam kong ayaw niyong maniwala pero ako, naniniwala akong buhay pa siya at maililigtas ko siya. Kaya pakiusap po, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng panlaban o panangga na makapagliligtas sa kapatid ko. Ay, hindi mo sila matatalo sa lakas. Kaya utak ang gamitin mo. May pwede akong ibigay sa'yo na magagamit mo para makatakas kayo ng kapatid mo. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Mang Mariano. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na ibinigay sa akin ang mga kailangan ko. Sinabi niya sa akin ang posible kong gawin pagbalik ko ng baryo. Ngayon lang mas nagiging malinaw sa akin ang nangyayari at kung anong napasok namin ni Henry. Dapat naniwala kami sa mga kutob namin. Unang gabi pa lang namin, alam na naming may panganib sa baryong yun. Pero ipinagsawalang bahala namin yun dahil akala namin ay hanggang kwento lang naman talaga ang mga aswang.
Pero hindi. Totoo sila. At kami ang magiging pagkain nila kapag hindi kami nakaalis dito sa lalong madaling panahon. Mag-iingat ka, Aya. Maraming salamat po sa lahat ng tulog niyo. Walang anuman, Iha. Sana'y makaligtas kayo ng kapatid mo. Ipagdadasal namin kayo rito. Wala man akong nagawa para sa apo ko. Kahit man lang sa inyo ay may magawa ako. Salamat po. Mauna na po ako. Huwag mo kalimutan ang ibinili ni Mariano sa'yo, Iha, ha? Hindi mo kayang tapatan ang lakas nila, kaya utak ang gamitin mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon. At huwag kang kumain ng marami sa mga ibinibigay nilang karne. Hindi ka nakakasigurado kung karne nga lang ba ng baboy yun o tao na. Pag nakakain ka ng maraming karne ng tao, maaari kang mahawaan ng pagiging aswang. Opo, tatandaan ko po yan. Sige na, umalis ka na. Mas mabuting maliwanag pa lang ay nandun ka na. Kung makakatakas kayo ng hindi pa nagdidilim, mas mabuti. Mauna na po ako. Maraming salamat po. Aya, Miguel, anong ginagawa mo rito? ako dapat na nagtatanong sa'yo niyan. Bigla ka na lang nawala. Nag-alala kami ni na tatay sa'yo. Pasensya ka na. Hinanap ko si Henry. Pasensya ka na kung natigil sila kagabi. Kailangan lang nilang asikasuhin yung nangyari. Alam mo na. Pero bumalik na rin naman sila sa paghahanap kay Henry. Saan ka ba nanggaling? Sa bayan. Nagbaka sakali akong baka nandun siya. Pero wala. Hindi ko siya nakita ron. Aya, huwag kang mag-alala. Makikita rin natin ang kapatid mo. Hindi kami titigil hanggat hindi siya nakakabalik. Pangako ko yan sa'yo. Salamat, Miguel. Salamat sa inyong lahat. Walang anuman. Pamilya tayong lahat dito. Walang iwan ng dapat. Pamilya. Tama ka. Tara na. Kumain ka na ba? Oo. Nagutom ako kanina kaya kumain na lang ako. Okay. Gusto mo bang kausapin si tatay tungkol kay Henry? Mamaya na siguro. Miguel, yung tungkol sa bangkay na nakita kanina, nakilala niyo ba kung sino yon? Hindi. Baka dayo yun na nag-hike sa gubat. Kaya yun. Anong ginawa niyo doon? Hindi ko alam eh. Sina tatay na ang nag-asikaso noon kanina. Okay. Sigurado kang okay ka na? Wala naman akong choice. Kailangan ko maging okay. Hindi ko mahanap si Henry kung magpapadala ako sa emosyon ko. Tama ka naman. Ihatid na lang kita sa bahay bago ako umalis. Saan ka pupunta? Sasama ako kina tatay sa paghanap sa kapatid mo para mas mapadali. Okay. Pwede ba akong sumama? Gustuin man kitang isama, sa tingin ko mas mabuting nasa bahay ka na lang. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa paghahanap natin, mas nakakatakot lang kapag sumama ka. Naiintindihan ko. Salamat sa paghatid, Miguel. Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Pero paano? Hindi ko alam ang pasikot-sikot sa baryo. Saan nila pwedeng itago ang kapatid ko? Tama. Kailangan kong sundan si Miguel. Kung saan man siya pupunta. Posibleng doon nila tinatago si Henry. Mabilis akong kumilos. Kumuha ako ng backpack at nilagay roon ang mga gamit na ibinigay ni Mang Mariano. Iniwan ko na lahat ng mga gamit namin at mga importanteng bagay na lang ang dinala ko. Huminga ako ng malalim at saka lumabas ng bahay. Nakita ko agad si Miguel kasama ng isang lalaki. Palihim ko silang sinundan. Medyo malayo ako para hindi ako mahuli agad, pero nakikita ko pa rin naman sila. Kumunot pa ang noo ko nang pumasok sila ng gubat. Medyo malayo na ang nilalakad namin, pero pamilyar ang daan sa akin dahil ito yung dinaanan namin papuntang ilog. Papuntang ilog to ha. Anong gagawin? Talagang ngayon pa ako matadapa, buisit. Teka, nasaan na sila? Ate, Nasaan ka?
Henry, Diyos ko! Shh! Maririnig ka nila dito. Dito tayo. Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nawala, Henry? Mamaya ako nasasabihin. Kailangan natin makabalik sa kuweba. Anong kuweba? Anong gagawin natin sa kuweba? May nakita akong kuweba kagabi. Doon ako nitago. Hindi sila nakakapunta doon. Bilis! Diyos ko. Kailangan na nating umalis dito. Aswang sila, Henry. Aswang silang lahat. Alam ko. Kung ganon, anong nangyari sa'yo? Sila bang dahilan kung bakit bigla ka nalang nawala, Henry? Ate naman, kulit mo naman eh. Sa kuweba na nga lang tayo magkwentuhan. Ayan o, nakikita mo yan? Doon tayo. Masisisi mo ba ako, ha? Bigla ka nalang nawala kahapon tapos ngayon makikita kitang maraming sugat at duguan? Shh! Ang ingay talaga eh. Bilis na ate. Pasok na. Teka, ano to mga to? Bakit may mga nakatusok na krus na kahoy? Tingin ko, libingan to noon. Ano? Pusang gala ka? Bakit tayo nandito? Dahil hindi sila nakakatungtong dito. Bakit? Paano ka nakakasiguro? Nakita ko kung paano sila mapaso nang mapadaan sila rito. Papasok na dapat sila para hanapin ako sa loob. Pero napaso sila. Natanto ko dahil baka yun ay dahil sa mga lapidang yan. Banal na lupa. Hindi sila nakakatungtong sa mga libingan. Lalo na kung nadasalan ng mga ito. Kagaya na hindi sila makapasok sa mga simbahan. At kung anumang lugar na banal. Kung ganon, alam na nilang nandito ka? Hindi. Hindi naman nila ako nakitang pumasok dito. Hinahabol nila ako nang nakita ko silang papasok dito. Hinahanap ka nila? Tama ang hinala nating mapanganib ang baryong tong. Dahil lahat silang nakatira dito, aswang. Sinabi ni Aling Petra ang lahat. Ginagawa rin ng pagkain ng mga daling napapadpa dito. Wala silang sinasanto. Nakabalik ka ng bayan? Oo, akala ko nandun ka. Bigla ka nalang nawala. Ano bang nangyari? Nung lumabas ako kahapon, nakita ko si Mang Dante na may kinakaladkad na katawan papunta sa kanilang karinderya. Na-curious ako, kaya sinundan ko sila. Kinutuban na ako nun eh. Laking gulat ko na lang nang makita kong inilagay nila sa lamesa ang dalawang katawan. Ang isa, pugot na ang ulo. Kitang-kita ko kung paano nila chinap-chap ang mga katawan at ginawang karne. Tama si Aling Petra. Karne ng taong binibenta nila. Oh my God! Tama na, ilang beses na akong sumuka kahapon. Nang makita ko yun, tumakbo na kaagad ako paalis. Nakita ko pa nga to sa daan eh. Tingin ko, nahulog sa katawan ng binuhat nila. Pupuntahan kita dapat kaso nakita ko si Miguel. Napapasok tapos ilang saglit lang. Pinalibutan ng mga aswang ang bahay. Nakita nila ako kaya tumakbo na ako sa gubat. Nagkanda sugat-sugat ako sa pagtaka sa kanila. Mabuti na lang talaga at nakita ko ang kuwebang to. Teka, yung cellphone, nabuksan mo na ba? Oo, tingin ko ito yung dapat na bahay natin. Nakita ko ang mga palitan niya ng mensahe. My God! Yung pugot na ulo sa bintana, ibig sabihin, bayar natin yun? Teka, Diyos ko, anong pugot na ulo? kagabi, biglang may isinabit na pugot na ulo sa bintana natin. Nagkagulo nga sila ron. Ang sabi pa nila halimaw ng dilim daw may kagagawa nun. Mga hayop. Sarili pala nilang tinutukoy nilang mga halimaw. Hindi ko sila mapapatawad. Ang tanga ko pa kasi naniwala naman ako sa mga pinagsasabi nila. Tama na ang pagsisisi. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay yung umalis sa lugar na to. Yung kaso, hindi ko alam kung paano tayo makakalabas ng kuwebang to nang hindi nila nahuhuli. Putik naman oh, ang bibilis nila Swerte nga lang siguro yung pagtakas ko sa kanila eh. Huwag kang mag-alala, tatakas tayo rito. Hindi tayo magiging hapunan ng mga impaktong yon. At paano naman natin gagawin yun? Mukhang wala silang kinatatakutan. Yung mga bisit na yun, nakakalabas sila sa araw. Ibig sabihin, walang epekto sa kanila ang sinag ng araw. Alam ko, kaya nga ako humingi ng tulong. Kanino? Dun sa mga nakilala ko sa bayan. Teka, alam ba nilang nakabalik ka na rito? Ang tigas talaga ng ulo mo ate. Dapat umalis ka na eh. At ano? Iwan ka para maging karne nila? Ano ba't naging ate mo ko? Halika nga rito. Gamutin natin yung sugat mo. May first aid akong dala sa mga gamit natin. Kung alam nilang nandito ka, malamang isusunod ka na nila. Alam ko,
At malamang hinahanap na nila ako ngayon. Dahil bigla na lang ako nawala sa bahay. Ano to mga to? Bakit may mapa ka? Sinaunang mapa ba to? Hindi. Si Mang Mariano nagbigay niyan sa akin. Dapat tayo makapunta rito. Dun sa may ilog na pinuntahan natin yun. May shortcut doon para makalabas tayo ng highway ng ibang bayan. Doon tayo lalabas. At itong ibang mga gamit, ano to? Panlaban sa mga aswang. Panangga natin. Basta kung anong pwedeng mapanlaban sa mga buwisit na halimaw na yun. Yung mga bracelet. May nakuha ka ba sa kwarto natin? Yun na nga. Tingin ko na iwan ko. Hindi ko na mahanap. Pero may naitabi yata ako rito. Ang sabi ni Aling Petra, may orasyon at dasal daw tong laman. Napapaso ang mga aswang pag napapalapit ito sa balat nila. Okay, so tigisa tayo. Oo. Gusto ko sanang kumuha ng holy water. Pero wala na akong oras. Kailangan ko nang bumalik kaagad. Kaya itong buntot pagi ni Mang Mariano at itak na lang ang nadala ko. May gas at lighter din ako dito. Anong gagawin natin sa gas at lighter? Takot din sila sa apoy. Kaya pagkalabas natin dito, susunogin natin ang dinaanan natin para hindi sila makasunod. Kailangan na nating umalis. Ha? Nandiyan na sila. Ano? Pinapanibutan nila tayo. Bilis, umusog ka dun. Hindi tayo makakalabas. Usang gala naman oh. Pag inabutan tayo ng gabi dito, mas malalago tayo. Hindi. Kailangang utak ang pagganahin natin. Aya? Henry, alam naming naandyan kayo. Lumabas kayo rito. Mag-usap tayo. Anong tingin ng matandang yan sa atin? Tanga? Tumahimik ka. Nag-iisip ako. Pag-usapan natin to mga bata. Hindi namin kayo sasaktan. Ate, talagang maniniwala ka dyan? Hindi ako maniniwala sa aswang. Pero hindi tayo makakalabas ng buhay kung hindi natin sila kakausapin. Tsansa na natin itong makalabas. At sa tingin mo talaga, makikipag-usap ang mga yun? Kailangan nating subukan, okay? Kasi kung hindi tayo makakaalis sa kuwebang to. Sige, Basta sa likod lang kita. At please lang ha, huwag mong pairali ng pagiging mainitin ng ulo mo, maliwanag? oo na. Aya? Henry, huwag niyo sanang ubusin ang pasensya ko. Makikipag-usap kami! Magandang araw, Aya Henry. Sa wakas, nakita ka rin namin, Henry. Dito ka lang pala nagtatago. Ang dami nila. Paano tayo lulusot dyan? Tumigil ka, magtiwala ka lang. Anong binubulong-bulong niyo dyan, ha? Gusto mo makipag-usap, di ba? Anong gusto mong pag-usapan? Yan ang gusto ko. Matapang at nakikipag-usap ng masinsinan. Anong gusto niyong pag-usapan? Alam kong alam na ninyo kung ano kami at kung ano ang baryo namin. Kung tutuusin, dapat isinunod na namin kayo sa 2 dayong pinapunta nyo rito. Ha? Hayop ka! Henry, tumigil ka! Henry, huwag kang masyadong high blood. Pwede namin palagpasin ang pagpunta nyo rito sa baryo namin. Hindi namin kayo itutulad sa mga yon. Sa bagay, marami pa naman kaming stock na karne. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Maging aswang kayo. Gustong-gusto ka ng anak ko, Aya. Gusto ka niyang gawing reyna ng aming lahi. Kung papayag ka, pamumunuan mo ang mga liping aswang at pwede namin bigyan ng posisyon ang iyong kapatid. Hindi nyo na kailangan magpalipat-lipat. May kaharian na kayo sa baryo, San Juan. Ano akala mo sa amin? Tanga? Hindi ako! Henry, ano ka ba? Tumigil ka! Ate, anong ibig mong sabihin? Ayoko pang mamatay, Henry. At alam kong ganun ka rin. O ano ngayon? Ganun na lang? Magiging aswang tayo? Kahit ano, basta mabuhay lang tayo. Nahihibang ka na. Tumigil ka! Ako ang ate mo, kaya susundin mo ako. Anong gagawin mong Dante? Talagang papayag ka? Oh, paano ba yan? Ayaw ng kapatid mo. Makikinig yan sa akin. Isang baryo kayo. Sabi mo nga, nasa kaharian kami ng mga aswang. Kaya anong laban naming 2? Hindi nyo kami magagalaw sa loob ng kuweba. Pero
Pero hindi rin naman kami makakalabas. Ano pang magagawa na? Maganda yan. Nag-iisip ka. Anong gagawin natin? Kung ganon, tara na. Gawin na natin to. Matutuwa si Miguel sa desisyon mo, Aya. Ate, Ako ang ate mo. Kaya makikinig ka sa akin. Hawakan niyo ang lalaki. Baka tumakas yan. Hindi! Ako na! Sasama na kami sa inyo. Ako nang bahala sa kapatid ko. Sige, hayaan kita. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, Aya. Masama akong magalit. Ayaw na ayaw kung tinatraidor ako. Ayoko rin ng traidor. Pero mas ayokong pinagdududahan ako. Akala ko ba ako ang gagawing reyna ng anak mo? Bakit hindi mo ko kayang pagkatiwalaan ngayon? Aya, magtitiwala lang ako sa iyo ng buo kapag aswang na kayo. Tara na! ate, anong ginagawa mo? Akala ko ba nagtitiwala ka sa akin? Kailangan natin to. Hindi ka tiwa-tiwala ang mga aswang na to. Alam ko. Pero wala tayong choice. Kailangan natin maging matalino. Matutuwa ang anak ko sa naging desisyon mo, Aya. Nasaan ba siya? Bakit hindi niyo siya kasama? Huwag kang mag-alala, Iya. Magkikita rin kayo mamaya. Saan mo ba kami dadalhin? Sa aming altar. Doon kayo magiging aswang. Tamang-tama lang at kabilugan ng buwan ngayon. Pwede na rin kayong ikasal ng anak ko. Hindi na natin kailangan maghintay pa. Ate, ano ba talagang plano mo? Basta magtiwala ka lang sa akin. Kaunti na lang. Kaunting-kaunti na lang. Ang ilog. Anong ginagawa natin dito? Miguel, nandito na kami. Miguel? Aya, Kusa silang sumama, anak. Papayag na silang maging isa sa atin. At si Aya, mapapasayo na siya. Hindi ba't magandang balita yon? talaga? Pumapayag ka na maging asawa ko, Aya? Oo. Payag na kami. Wala rin naman kaming takas, di ba? Dalawa lang yan. Tatakas kami at mamamatay. O aanib sa ingat mabubuhay. Ayoko pang mamatay. Kaya, Kaya mas pipiliin mo maging aswang? Matalino. anong gagawin natin? Anong ginawa mo sa bayan kanina, Aya? Ha? Di ba sinabi ko na sa'yo? Hinanap ko si Henry. Matalino ka, Aya. Pero hindi mo ako maluloko. Miguel, anong sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Ate, Shh, tumahimik ka. Sumakay ka na lang. buko ka na. Alam ko, umatras ka ng konti. Dapat makalayo tayo sa grupo. Anong pinagbubulungan nyo? Kung paano kayo makakatakas? Anong nangyayari, Miguel? Niloloko tayo ng isang itutay. Hindi niya hinanap ang kapatid niya sa bayan. Nakipagkita ang isang yan sa mga albularyo sa bayan. Para ano? Para patayin kami? Naiibang ka na! Kung hindi ka magiging akin, gagawin na lang kitang pagkain! Ate! Henry! Takbo! Sa abot ng aking makakaya, tinulak ko ang kapatid ko papunta sa lagusang dapat naming daanan. Iwinasiwas ko ang buntot pagi habang si Henry ay pilit na nilalabanan ng mano-mano at itak ang mga aswang na lumalapit. Galit na galit si Miguel. Isang malakas na alulong ang ginawa nilang lahat, kasabay ng pagdilim. Kinuha ko ang asin at sinaboy sa kanila. Ganon din ang ginawa ni Henry habang paatras kami papunta sa makitid na daan. Nilabas ko ang gas at binuhos yun sa lupa habang tumatakbo kami. Ate, nakita ko na. May daan sa hindi kalayuan. Ngayon na! Hindi ka makakatakas sa akin, Aya! Ate! Bitiwan mo ang ate ko! Hindi! Henry, wag mo ako intindihin! Bitayin mo ako! Ate! Gawin mo na!
Hawak ako ni Miguel, pero idinikit ko sa kanya ang pulseras ko, dahilan para mapaso ang mukha niya, at nagkaroon ako ng pagkakataong ihagis ang lighter kay Henry. Kumuha ako ng asin at pinasak sa bibig ni Miguel. Napahiyaw siya sa pagkapaso. Napaatras ako. Sumisigaw si Henry hanggang sa nahila niya ako. Nakita ni Namang Dante ang ginawa ko kay Miguel, kaya sumugod sila. Tinignan ko si Henry. Sindihan mo na! Mamatay na sana kayo! Bilis, Henry! Takbo! Ayan ang daan. Dalihan mo! Namatay na ba ang mga yun? Hindi ko alam. At wala rin akong pakialam. Bilisan mo! May tricycle. Manong! Manong! Hinang-hina ako nang makasakay sa tricycle. Pero para din akong nabunutan ng tingi habang palayo kami sa nagliliyab na palayan. Hindi ko sigurado kung anong nangyari sa mga aswang. Nakita kong may ilang nasunog sa apoy, pero may ilan ding nakatakas. Kung totoo ang sinabi ni Aling Petra na malalakas silang mga aswang, sigurado akong hindi ang simpleng sunog ang makakapatay sa kanila. Gayunpaman, wala na akong pakialam doon. Nakalabas kami ng bayang yon ng ilang sentimo lang ang dala namin. Hindi namin alam kung saan magsisimulang muli. Bumalik kami sa syudad ni Henry at doon muling nagbabakasakali sa trabaho. Sa kabutihang palad ay nakahanap kami at yon ang ipinangsimula ulit namin. Dumaan ang ilang taon pero hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring yon sa buhay ko. May asawa na si Henry ngayon at nag-migrate na rin sila sa Singapore. Ako naman ay nasa Canada na bilang nurse. Naitaguyod namin ang aming mga sarili sa awa ng Diyos. Wala kaming pinagsabihan sa nangyari sa amin sa Capiz. Wala rin naman siguro kasing maniniwala. Sa pagmoderno ng panahon, inakala ng lahat na nawala na ang mga tradisyonal na paniniwala. Kasama na ang mga aswang. Pero hindi naman kasi sila basta mito lang. Totoo sila. May ebidensya ng kanilang pagkabuhay. Hindi natin alam. Baka nasa syudad na rin sila ngayon at nagagawa ng makipagsalamuha sa magulong pamumuhay roon. Kung may natutunan man ako sa karanasan naming yun, ay ang hindi dapat tayo magpadala sa mura. Kasi minsan, mas malala ang kapalit nito. At kapag may naramdaman tayong kakaiba o parating na panganib, dapat hindi na natin hintayin dumating yun. Dapat umalis na tayo. Kung madalas, ay tama talaga ang instinct. Wala namang mawawala kung susundin mo ito. Malay mo, yun pa pala ang magliligtas sa'yo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kaibigan. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa Aswang Diaries kung sakaling mapili man ang kwento ko. Dahil po sa channel ninyo ay naiibsan ang pagka-homesick naming mga OFW. Nakakatuwa rin ang mga aral na nakukuha namin sa inyong sinishare na kwento. Kung kayo po ay gaya ko na may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba ng aking ding mabasa. Huwag po nating kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel na Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Yun lamang po at magandang araw o gabi sa inyo. Nagmamahal, Aya.